Kamali tayo kanina. Nais kong tawagan ang sino may pasasalamat. Brother Bala, soki ng pasasalamat. Laging pinagpala. Amen. Lahat tayo pinagpala. Pero ayaw nyo kasi magpasalamat eh. Kayo talaga masyado kayong mahihain. Amen. Tunay nga napakabuti ng Panginoon. Alam niyo naman na kulang isang linggo para hindi tayo ibalik ang kapurihan sa ating Panginoon. Di ba? Ganun naman. Kaya dapat kakapalan nyo na yung mukha nyo. Pagpapasalamat. Palagi na ako nakita dito ni Pastor pag nakita kayo talaga kayo. So, binabalik ang kapurihan sa Panginoon dahil ang Panginoon talaga, yung pag nagbigay, sakto lang. Sakto lang. Katulad ng isang linggong pangailangan mo, minsan ibibigay lang niya, tatrabahin mo lang ng one day. Tapos yung natitira, enough na yun. Para ka nagtrabaho ng isang araw, pero ang providence niya, isang linggo na. Dahil may ipapagawa siya sa yung iba. Ganun ang Panginoon eh. Kaya alam natin na ang providence ng Panginoon sa bawat sa atin ay sapat lang sa pangangailangan. Kasi hindi naman talaga tayo, hindi naman talaga tayo taga-lupa, taga-langit talaga tayo. Yun ang totoo nun. Kaya wala namang, ako naniniwala kasi walang mas sobrang yaman na bride, kundi sakto lang talaga. Na yung providence, lahat ng pangangailangan, ibibigay. Kaya sabi ko, Lord, thankful talaga kasi ako, nangarap ako magkaroon ng bahay, pero hindi binigay ng Panginoon kasi masyado akong pagtatrabaho niyo. Gusto kong mag-abroad, whatever, para lang Pero nung wala na akong kakayahan para makakuha ng bahay, ang Diyos na nagbigay. Yan na mismo. Yung kapatid ko na maraming bahay, binigyan ako ng bahay, pinatira sa akin. O yun. At least hindi ako nag-effort. Pero alam ng Diyos ang pangangailangan mo eh. Di ba? Kaya yun ang pinapasalamat. Unti-unti ko nakita yung goodness niya na wala tayong ginawa. Totally wala tayong ginawa. Pero alam ng Diyos ang pangangailangan natin bawat sa atin. Kaya tunay na ako ay nagpapasalamat sa Kanya dahil nakita ko yun, lalo sa ngayong panahon na to na lahat ng pangangailangan ko, material, physical, at higit sa spiritual, provide niya. At yun ay malaking pasalamat sa akin na ngayon siguro bakit nagtataka ako at the age of 65 binigyan mo rin niya ako ng trabaho na sobrang layo naman. Pero yung isang araw na trabaho doon is enough para kumain ako sa buong araw, sa buong linggo. Napakasarap nun, di ba? Kasi wala nang trabaho sa construction ng kapatid ko eh. Wala na sa kay Bilyar. I mean, ang focus kasi ni Bilyar ngayon, high-rise na eh. Yung mga construction ng mga bahay-bahay na yung sa mga housing. Tinigil na yun eh. Halos naglaylo na sila. Ang focus na kaya yung kapatid ko, hindi siya masyadong marami ngayon na ginagawa. Parang portion na lang. Kaya dati nagpo-provide sa akin yun dahil ako yung bodegero niya. Para ako yung pinaka-in-charge doon. Nung wala na. Pero nagbigay ang Panginoon na sabi ko nga, tinawagan ako ng boss ko. Yun yung matagal kong boss na for almost 20 years. Sabi niya, pasok ka sa akin. Kasan layo nga. Bulacan. Sa may Santa Maria, Bulacan. Tinanggap ko yun kasi wala na eh. Wala na akong choice dahil hindi na magbibigay kapatid ko dahil wala na siyang trabaho sa kay Bilyar na malaki. So, nakakaya naman na. Aasa pa rin ako sa kanya. But ang Diyos talaga, alam ng Diyos yung gagawin. Yung kailangan mo eh. Na ibibigay niya talaga yun eh. At kahit na bagamat mahirap, pero siya yung magpo-provide sa'yo ng lakas. Katulad ko eh. Yung trabaho kasi, pag nakita niya yung mga chinelas na dinidevelop ko, minsan picturean ko, makita niyo yung paano ko ginawa. At yun ay malaking pasalamat ko sa Panginoon na kahit na may edad na,
nagagawa ko pa rin yung gawa ng isang, sabihin natin, hindi pa senior. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat ay binabalik ko sa ating Panginoon sa hapong ito. Purihin ng Diyos dun sa pasasalamat. Talaga naman walang sawa na pasasalamatan ni Brother Val yung mga trabaho na nagkaloob sa kanya kasi nga sa edad natin ngayon hirap na talaga maghanap ang ganong trabaho. Okay? Sino pa ang may gusto? Brother Alab? Next ko lang magpasalamat sa ating Panginoon mga kapatid at gimayos naman po ang buong linggo at nagkasakit si Sila, nagkaroon po siya ng lagnat, nagsusuka. So mga 2 araw din po siyang absent. Pero asawa ni Lord, okay naman. Ganyan din po si Likha. Kasi nung nag 1-year-old siya, nag-shift na siya ng gatas. So hindi maganda yung nung gatas, nagkaroon siya ng constipation. So nakakaawa naman every time na magpupupo siya, talagang umiiyak. So mga ilang, para isang week yata, 2 weeks yata na gano'n. So parang hindi rin magpapalipat-lipat kami ng maraming gatas. Siyempre masasayang yung gatas. Per gastos and everything yung sabi namin. Ginawa namin, sabi ng pedya, magbe-breastfeed muna ng ano. Pero yung mga ganung bagay, sabi ko kay Lord, pinapaubaya ko sa kanya lahat kasi ano naman yun provided na lahat yon. Sa lahat naman yun mga kapatid is kumbaga dadaan lang din sa amin yung problema pero alam din namin na magiging maayos yun. And then, yung isa ko pa pong pinapasalamat is kasi nung June, nung pasukan mga kapatid, no, hindi ko pa nai-enroll yung 2 bata, si Aleb saka si Sila. Kasi wala pa kami budget. Tapos pumunta muna ako doon sa school, sabi ko, ma'am, baka pwedeng bigyan niyo ako 1 month, sabi ko para. Tapos sa 1 month na yun mga kapatid, parang natatansya ko hindi pa rin darating yun. Kasi sobrang hirap po talaga mag-rush ng trabaho sa shop. Napuntahan nila Brother Val. Kasi grabe po talaga is, pagka ganitong tag-ulan, open pa siya talaga buong paligid. So mababasa ka talaga. So may mga situation na kahit gusto namin magpintura, wala kaming other way para mapinturahan yung trabaho. So punta na naman ako sa school, sabi ko, another 10 days kung kaya, ma'am, sabi ko. Sa awa ni Lord, hindi naman natapos yung 10 days. Nagkaroon din naman ng mga araw na nagkaroon ng medyo gumandagad na yung panahon, natapos namin. Amen. So yung sculpture is bound to Iloilo kasi yung sculpture namin dadali sa Iloilo. So papasalamat po ako kay Lord kasi sa buong duration na yon, kahit sabihin namang hindi ko pa na-enroll yung mga bata, nasa school naman sila, pumapasok naman sila. Hindi naman na sila, kumbaga, dun sa, tinuturuan naman sila na maayos and everything. So, papasalamat ko kay Lord kasi darating man yung mga situation na ganun, magigipit, magiging maayos, pero lahat naman is siya pa rin magpo-provide. Amen. Papasalamat po ako sa ating Panginoon. Praise the Lord! Saka, kung saan daw na tumatagal ka sa Panginoon at humigpit ang pananampalataya mo, lagi kang susubukin ng sobra-sobra. Makita kasi ng kaaway na naglalagari ka na So, ibig sabihin, mabunga ka na sa Panginoon. At sino pa ang mayroong pasalamat? Praise God, sister.
tatawagan ko si Sister Marie sa kanyang special number. Sis, dito ka. Dito ka. Magandang araw sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang pag-ibig sa akin. Maraming salamat sa kapatid ko si Brother Arnel. Kasi hindi ko to makakarating dito. At makakapakanig po ako ng yung sa Panginoon po na maganda po yung mensahe na ang ganda po napakinggan ko. Ang awit po ito ay para sa kanya sa Panginoon po. Sing your praise to the Lord para po sa kanya. Inaali ko po sa kanya. Sorry kamali ang pindot eh. Saan siya? Ito siya. Yun na yun. Pindot na ito. Sing your praise to the Lord. Come on everybody, stand up and sing one more. Hallelujah, give your praise to the Lord. I could never tell you just how much good that is gonna do you just to sing a new song. Your heart learn to sing with me. First gave his life to you. The life goes on and so make the song. You gotta sing again. Song born in your soul when you first gave your heart to Him. Sing your praises once more. Sing your praise to the Lord. Come on everybody, stand up and sing one more. Hallelujah, give your praise to the Lord. I could never tell you just how much good that is gonna do you just to singing aloud. Song that someone is dying to hear down in a maddening crowd. As you once were before you heard the song, you gotta let them know that this is a light to shine upon the way, so maybe they can go. Sing His praises once more. Sing your praise to the Lord. Come on everybody, stand up and sing one more. Hallelujah, give your praise to the Lord. I can never tell you just how much good that is gonna do you just to let the name of the Lord be praised both for now and evermore. Praise the all your servants, sing our praise to the Lord. Come on everybody, stand up and sing one more. Hallelujah, give your praise to the Lord. I could never tell you just how much good that is gonna do you just to sing, sing, sing. Come on, sing, sing, sing. I can hear you now, sing, sing, sing. Salamat, Panginoon. To God be the glory. Praise God! Kakaibang talent naman ng ipinakita ng Diyos doon. Sino pa? Meron salamat kaya special number? Si brother wala? Praise God, tuloy na tayo. Tayo lahat.
Once again. Come, Holy Spirit. I need your anointing from your power. I love you, Holy Spirit. You have invaded my soul. Every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Worship again. Reaching for your heart, you hold my life in your hand. Natawagan ko si Mother. Renewed, nothing compares to this place where I can see you face to face. Amen. I worship you in spirit and in truth. Minsan pa yun. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, karapat dapat siyang purihin sa hapong ito. Amen. So, diretso na tayo sa ating gawain. Joseph Stewart. Meron pong steward si Joseph, mga kapatid, no? Siyang nag-alaga kay Asina na asawa niya at siya yung nagpakilala sa Israel. Amen. So, Genesis 45 verse 1. 45 verse 1. Di ba? Genesis 45 verse 1. Doon ka na sa ano? Kung hindi nagawa. Doon ka na sa scripture. Yan. Genesis 45 verse 1. Yan. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him. He hurried and he cried, "Cause every man to go out from me." And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. Ito yung pagpapakilala ni Jesus sa mga Israel. Amen. Sapagkat ngayon, hindi pa nila kilala, pero mamaya magpapakilala siya at hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. And he wept aloud, and the Egyptians in the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph, that my father yet live. And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph, your brother, whom you have sold into Egypt. Parang sinabi niya, ako si Jesus na binintayo sa mga Gentiles. Now therefore be not grave, nor angry for yourself, with yourselves, that you sold me hither, for God did send me before you
to preserve life. So, bininta siya para ma-preserve ang buhay. So, dalawa, Gentiles saka Jew. For these 2 years had the famine been in the land, and yet there are 5 years in which there shall neither be earing nor harvest. So, alam ni Joseph yung famine. And God sent me before you to preserve you, by posterity in the earth, and to save your lives by great deliverance. Tayo manalangin this bar head. Dakilang Ama, may bless your word again. Sa ating ito, Lord God, at nawa makita namin, Lord God, ang aming sarili sa Scripture, at sapagkat sinabi ng mensahe, Lord God, na pag nakita namin ang aming sarili, ang rapture ay darating. Thank you, Father God. May you bless us. In the name of our Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord. Ay mga po na po, mag-bless you. So, alam po natin yung Joseph meeting his brethren. Amen. Alam po natin yung mga kapatid niya, yung mga Israelita ngayon. Amen. So, makikita mo yung time mo ngayon, di ba? Siya nagpakilala at hindi niya mapigilan yung kanyang emosyon na pinalabas pa niya yung mga tao pang siya umiyak. Amen. So, sa ating magmula Genesis hanggang sa panahon natin, mga kapatid, hanggang sa katapusan ng history ng tao, mayroong 7 dispensations. Una, number 1, yung man under innocent. Nung nilikha si Adan at si Eva, innocent pa sila, wala pa silang kalam-alam. So, wala silang alam, hindi nila alam yung tama at mali. Pero nung kumain sila ng tree of knowledge of good and evil, mga kapatid, nagkaroon sila ng conscience, mga kapatid. So, pumasok yung man under innocent sa isang dispensation na man under conscience. So, alam na nila yung tama at mali. Kagaya ng sabi ng Diyos na kagaya na natin sila na mayroong alam ang tama at mali. So, alam na nila yung tama at mali. Kapag gumawa sila ng tama, magiging mabuti sila. Pag mali, may impyerno sila. So, knowing good and evil, sapagkat kumain sila ng tree of knowledge of good and evil. Amen? So, gumawa kang mabuti, lumayo ka sa masama. Nung sila'y under conscious na, lalong sumama ang tao. Sa pangalawang dispensation, lalong sumama at dumating yung flood, ang baha. Amen? Ang isip ng tao ay sumama. Ang kanilang pag-iisip ay masyado ng kurap ang kaisipan ng tao at ang Diyos nagsensya ng baha. Amen? So, under man under innocent and man under conscience. Ngayon, after the flood, mga kapatid, at nirelease sila ng Diyos doon sa Sinai, amen, at pinabayaan sila ng Diyos at sabi ng Diyos sa kanila, go and replenish the earth. So, under this dispensation, mga kapatid, pangatlong dispensation, to'y man's government. To'y man in authority over the earth. So, bahala sila kung anong gawin nila sa earth. Magtanim, kumain. So, man's in authority over the earth. So, pangatlong dispensation. So, sa dispensation na yan, mga kapatid, sila nagtayo ng Tower of Babel. Amen? At nung nagkaroon siya ng Tower of Babel, nagkaroon sila ng confusion. At nagkalat sila sa buong lupa, mga kapatid. Amen? At bumagsak yung Tower of Babel. At tinawag ng Diyos ang isang tao sa Babylon, si Abraham. So, ito yung dispensation. Tapos yung dispensation ng authority ng tao at naging man under promise. Sapagkat ang Diyos ay nangako kay Abraham, ito yung unconditional na promise, mga kapatid, at napaka-gracious ng Panginoon sa kanya. Basta magkaroon ka na ng pananampalataya, hanggang lumakad ang panahon, mga kapatid, sila naging alipin sa Egypt. So, pagkatapos ng under promise, mga kapatid, sila nasa Egypt, nagbigay ang Diyos ng kanyang grace, ng biyaya, pinalabas sa Egypt. At sabi ng mga Israelita, nagpropose ang Diyos ng mga batas. At sabi ng mga Israelita, gagawin namin yan, lahat ng sinabi ng Diyos. Dapat ang sinabi nila, Lord, huwag naman sanang batas. Sana grace na lang. Pero tinanggap nila yung propose ng Panginoon at dyan ang dispensation ng law. Man under the law. So ang tao ay nandun sa law, mga kapatid,
Gawin mo to, pag di mo ginawa, patay ka. Mamulot ka lang ng stick, patay ka agad. Pag sabat din, nanumulot ka ng stick lang, patay ka na. Nagkaroon ng adultery, patay. Nagkaroon ng, kumbaga, nanganak yung isang babae na wala siyang asawa, babotin hanggang sa mamatay. Man under the law. At dumating yung time na ang tao nasa law na, mga kapatid, dumating sila sa time na excuse me, si Nehemiah ay so nung sa under the law sila sila yung na-disperse, mga kapatid, sa iba-ibang lupa. Amen, nagkaroon sila ng idol kasi ayaw ng Diyos ng idol. Ang batas, hindi pwede maggawa ng revolto. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. Nakalat sila sa buong lupain at sinakop sila ng Babylon. Natapos yung Babylon, lumabas yung iba, sina Ezra at si Nehemiah. Nagpunta sila sa Jerusalem. At nung nasa Jerusalem sila, mga kapatid, dumating si Jesus upang ibigay ang man under the grace. So, me. Una, man under the innocent. Pangalawa, excuse me, under conscience, under government, under promise, under the law, at ngayon, man under the grace. So, we are under the grace. Ang susunod na grace ay millennium. Amen? God's reign in a millennium. Now, si Joseph ay type ni Jesus at may-apply sa ating panahon. Noong ang Israel ay nabulag at hindi tinanggap ang Panginoon, ang dugo ng Panginoon, at napunta sa atin yung biyaya under the grace. Upang tayo magkamit ng grace, kinakailangan i-reject ng tao, ng Israelita, ang Panginoong Jesucristo. Okay. So, we are not God's people. Tayo hindi mga anak ng Diyos, hindi bayan ng Diyos. Ang Israel ang bayan ng Diyos. Ngunit nagkaroon tayo ng biyaya. Dahil sa biyaya na yan, ang pag-ibig ng Diyos, tayo nakapasok sa biyaya. At pumasok yung 7 church ages. At marami nagkaroon ng mga Christian sa among Gentile nation, hindi ang Israel. Ang Israel bulag pa rin hanggang ngayon. Ayaw pa nilang tanggapin si Jesus na Messiah. Okay? So hindi pa nila kayang tanggapin kasi bulag pa sila hanggang ngayon. Nabulag sila dahil sa atin. Okay. Galatians 4 verse 4. Galatians 4 verse 4. Ayan. Ay, bakit ganyan? Galatians 4 verse 4. Ay, okay. Basahin ko na nandito. But when the fullness of the time, wala pala dyan. Okay, hindi ko na nilagay dyan. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, nung tayo pinanganak, under the law tayo, batas, may batas yan. Kasalanan, makasalanan talaga yung katawan natin. Pero by grace, ang Diyos ay nagsensa ng kanyang anak upang magkaroon ng spirit, at yung spirit ng Son iniligay sa puso natin at tayo na-adopt bilang anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos, tinanggap mo yung spirito ng Son at ikaw ay naging anak ng Diyos. So 6, tinan ko dyan 6. Okay, 6. And because you are sons, God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So, pwede ka lang tumawag na Ama sa Diyos. Dati hindi ka pwede tumawag kapag hindi mo tinanggap ang Holy Ghost. Kasi Espiritu ng Son yan eh. E kapag hindi mo tinanggap yung Espiritu ng Son, hindi ka pwedeng maging anak. Kasi wala sa Espiritu ng Son. Kung nung tinanggap mo si Jesus, yung Espiritu ng anak, pwede ka lang tumawag sa Kanya, Ama, Father, Abba, Father. Okay. Titus 3 verse 3. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.
Diyan ka dati. Lahat ng kasalanan nasa iyo. But after that, the kindness of love of God, our Savior, toward man appeared. Dahil sa pag-ibig na Diyos, He sent His Son upang tanggapin mo yung kanyang Spirit, amen, at ikaw ay magiging maayos. Not by works of righteousness. Yung work of righteousness, ito yung gawa mo. Ito yung under the law. Pag gumawa ka ng mabuti, ligtas ka. Pag gumawa ka ng masama, patay ka na. So, ito not by the works of righteousness or the law which we have done, but according to His mercy, He saved us. Hindi ka naligtas dahil sumunod ka sa 10 utos. Naligtas ka dahil sa mercy ng Diyos. Amen? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Amen? So, pagbabago ng Espiritu Santo. So, we are disobedient before, mga kapatid, but by the grace and love of God, amen, tayo binago niya, nagkaroon ng mercy, at tayo pumasok sa habag ng ating Panginoon. So, hinadap niya tayo bilang isang sons and daughters of God. Amen. So, sa time na ito, mga kapatid, bawal ipangaral si Jesus. So, may mga tao na nangangaral sa Israel ngayon tungkol kay Jesus, binabato. Yung iba, mga kapatid, na bomba. Amen? So, bawal kasi. Lalo yung mga Orthodox Jew, mga kapatid, yung mga talagang priest, hindi ka pwedeng mangaral ng New Testament. Bawal na bawal. Kaya salamat tayo, meron tayong New Testament. Amen, na tinanggap ngayon. Dahil ibinigay ng Diyos sa atin yung gospel. Okay. Now, si Naomi, di ba? Ito yan. Si Naomi, ibinigay niya si Boaz kay Ruth. Si Naomi ay type ng Israel. Saan galing yung gospel? Sa Israel. Ibinigay niya sa atin si Boaz. Amen? At nung kinuha mo si Boaz, nagkaroon ng mercy, nagkaroon ng buhay sa'yo, nabago ang buhay mo, nanganak ka. Amen? At yung pag nanganak ka na, nung mature ka na, ibabalik mo ulit. Kay Naomi, nung nanganak si Obed. Katuwan-tuwa si Naomi, amen? Nung pinanak si Obed, kasi yun ang salvation din niya. Amen? Nung tinanggap mong message, yung tinanggap mong Biblia, ay ibabalik mo sa Israel kapag nag-matured ka na at ito magiging kaligtasan nila. Kaya ayaw nila ng New Testament ngayon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo tinanggap ng Diyos. Okay. So, until the fullness of the Gentiles, amen, dapat makita mo ang pangalan mo. Amen? Okay. So, sa Romans 10 verse 1, okay, yan. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Bakit? Hindi ba sila ligtas, yung mga Israel? So, ang prayer ni Paul ay maligtas din naman sila. Kasi nireject nila yung kaligtasan, yung cross. Amen? Sapagkat sila ay pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na tapat hindi ayon sa pagkakilala. So sila naman ay nagmamalasakit sa Diyos pero hindi nila kilala si Jesus. Amen? Kaya nagkaroon ng rejection. Nireject nila ang ating Panginoon. Okay. So alam nila ni Paul ang rejection. Amen? Sapagkat si Paul siya yung propeta o yung messenger ng first church ages ng Asia. So, papasok na yung Gentile nation sa atin. Nung si Paul ay nangaral. Amen? So, ibinigay yung gospel sa atin ni Paul at ito'y binanggit ni John sa Revelation 2 hanggang 3, church ages. 7 churches in Asia Minor. So, pumasok yung Gentile church sa atin sa panahon ni Paul. Amen? At ang Israel ay bulag hanggang ngayon. Until the fullness of the Gentiles, kapag nakita ng huling bride ang kanyang pangalan, babalik na yung word sa Israel. Amen.
At alam ko na nakita natin ang ating pangalan by the revealing of the word. Kapag naunawa mo yung salita, nakikita mo ang pangalan mo. Amen. So, maraming problema ang Israel ngayon. Daming gera, di ba? Talagang struggle sila sa buhay nila, nag-struggle sa wars. Maraming mga rags nandun sila sa promised land. Dahil sa bride. Ganun kagrabe ang ginawa ng Diyos sa kanila. Sila bulag dahil sa atin. Okay, 2. Sapagkat sila pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. So hindi nila, kumbaga, meron silang zeal of God, pero hindi nila alam kung si yung Diyos nila. Nung dumating si Jesus, hindi nila kilala. Amen? Nagpalit ng pangalan ang kanilang Diyos, naging Jesus. So makikita natin si Joseph mamaya. Sa 3, for thee being ignorant of God's righteousness. So yung God's righteousness, ito yung mercy ni ibigay ng Diyos sa kanila. In going about to establish their own righteousness, yung law, yung batas nila na sinusunod nila kapag sumunod sila, sila ay righteous. Diba? Okay. Basahin ko sa Tagalog. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos, so hindi nila alam yung mercy, at sa pagsusumakit na may tayo ang kanilang sarili sa kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. So sila under the law. Amen? Dahil sa kanilang sariling katuwiran. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. For Moses described the righteousness which is the law. You know? Yung righteousness na yan ay yung batas. Sapagkat isinulat ni Moses na ang tao ay gumagawa ng katuwiran, yung batas ayon sa kautusan ay nabubuhay dahil dito. So sila ay nabubuhay sa law. Hindi sa grace na tinanggap natin. Hindi yung God's righteousness. Ito yung righteousness nila. Pero ito yung under the law, mga kapatid. Kapag may law, mayroong kamatayan. Okay. So, delivered by law, sila namumuhay sa law, ito yung law of death. Kapag may law, may batas, mayroong kulungan. Amen? So, yung prodigal son, tinawag ko nakaraan last week, mga kapatid. Amen? Sabi ng scripture na, a certain man had 2 sons. Hindi ko maisip yung lalaki na, yung elder son. So, nung nakaraan, din ako, hindi siya yung Israel. Pero, sabi ko na, a certain man na parang ito i-type natin. A certain man had 2 sons, the elder and the younger. A certain man had 2 sons, the law and the grace. Sapagkat yung law, talagang babanatan kay, ito makasalanan to. Ito, nag-commit na adultery to. Di ba? Pero yung grace, nagkamali ka, babalik ka sa Diyos, mayroong biyaya. Amen. Okay? So, Lucas 15, tingnan natin yung Lucas 15, verse 29. Okay, yan. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, and you never givest me a kid, that I might make merry with my friends. So, sabi niya, dapat siya sumagot sa yung older brother, sumagot sa sinabi sa kanyang ama, narito maraming taon nang kita ay pinaglilingkuran. At kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos, sa iyong law. Kumbaga, abider ako ng law. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang katuwa ko sa aking mga kaibigan. Okay, next slide. Dapat nang dumating itong anak mong to, itong grace na to, itong punong-puno ng biyaya,
umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot. Ito nagkasala, nagpatutot siya. Nag-inom siya, nagpatutot siya. Lahat ng kasalanan ginawa niya, ubos lahat. Pinagpatay mo siya ng hayop, ng baka. Bakit? Yun ang grace. Nagkamali ka, nung bumalik ka, ang Diyos inatuwa sa'yo. Lumayo ka sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, he goes to a far country na hindi makita ng Ama. Nilagay ka ng Diyos dito sa lupa na masyadong malayo dito sa flesh na hindi mo siya makontak. Pero by grace, bumalik ka. Okay, next nga. Mayroon nga dyan. Okay, Genesis 48. Nawawala yata ko dito 48 verse 8. 8 ba yan? Okay. Hindi na ako pupunta. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose. At sinabi, sino ito? At sinabi, ito yung time na nasa Egypt na sila. Nandun na si Jacob. At mayroong dalawang anak si Israel, ay si Joseph. Matanda na si Jacob at dinala niya yung dalawang bata upang i-bless ni Jacob. At sinabi nila sa kanyang ama, sila'y aking mga anak na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito at kanyang sinabi, sinasama ko sa iyo na iyong dalhin sila rito at sa akin at sila'y aking babasbasan. So nagkaroon ng anak si Joseph sa kanyang asawa na si Asinat na Gentile. Si Jesus may asawa siyang Gentile, ang church. Okay. Next. Ang mga mata ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan na anupat hindi na siya makita at kanyang nilapit sila sa kanya at sila'y kanyang hinagkan at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makita ang iyong mukha. At narito, ipinakita sa akin ng Diyos pati ang iyong bibig. Hindi alam ni Jacob na makikita pa niya si Joseph kasi akala niya patay na. Ang pangalan ni Joseph diyan ay Sapnat Paneah, hindi Joseph. Nagpalit siya ng pangalan. Pinalitan ni Paraon si Joseph. Kagaya ng pagpalit ng Diyos sa pangalan ni Jehovah in flesh, Jesus Christ. Next. At sila'y pinagpuhan ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod at siya'y nagpatira pa sa lupa. At kapwa din ni Jose si Ephraim na sa kanyang kanang kamay. So Ephraim yung panganay. So dinaya si Ephraim sa kanan upang iblis siya kasi siya yung panganay. Iblis siya ng kanan. Sa dakong kaliwa naman kaliwang kamay ni Israel at si Manase sa kanyang kaliwang kamay. Si Manase yung panganay. Sa dakong kanang kamay ni Israel at inilapit niya sa kanya. Okay? Verse 13. So, sa left ni Jacob, sa kaliwa ay si Ephraim, siya yung younger. At sa right hand si Manase. So, iblibis ni Israel si Manase bilang isang elder. Amen? Kasi naka-street na yan Sa 14, in Israel stretched out his hand, at inunat ni Israel ang kanyang kamay, kanang kamay, at ipinatong sa ulo ni Ephraim. So nabaliktad. Ipinatong niya sa kabila kay Ephraim, mga kapatid, na siyang bunso. At ang kanyang kaliwang kamay sa ulo ni Manase, na nubayang sadya ang kanyang mga kamay sapagkat si Manase ang panganay. So dapat ganyan lang kasi siya yung panganay si Ephraim. O si Manase. So nag-cross yung hand niya, yung younger naging older. Amen? And si Jacob, hindi niya kumbaga pinabayan na lang yun kasi sinuway siya ni Joseph. Babasahin natin, tabi natin. So yung blessings na punta sa younger, Ephraim, at yung isa, napunta yung isa, nag-cross. So, naging panganay si Ephraim. Ibig sabihin, naiwan yung Israel, siya yung older, at napunta yung blessings
sa younger, which is the bride. So naging panganay tuloy yung church. Nung tinanggap mo si Jesus, hindi na tinanggap. Ibig sabihin, napunta sa iyo yung blessing. Kasi ni-reject nila si Jesus eh. Ni-reject nila yung blessings, kinuha mo yung blessings. Ni-reject nila yung cross. Nag-cross yung kamay ni Jacob. Ni-reject nila yung cross at napunta sa atin yung blessings. Sila yung panganay, tayo yung bunso. Amen. Okay. 17. Okay. And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him. And he held up his father's hand to remove it from Ephraim's head unto Manasseh's head. And Joseph said unto his father, Not so, my father, for this is the firstborn. Put forth thy hand upon his head. Ito yung firstborn, anak, ama. Hindi yan si firstborn, ito yung firstborn ko. Amen. Sa 19, and his father refused. At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, talastas ko, alam ko anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan, okay lang yon kasi siya man ay magiging, kahit na siya ay naging younger, na baliktad, hindi siya na-bless, siya naman ay magiging isang bayan, magiging dakilang bayan, at siya man ay magiging dakila. No, kahit na hindi siya na-bless ngayon ng Panginoon, sila ay blessed na blessed pa rin ngayon. Amen. Kahit na walang blessing sa kanila, kahit nireject nila si Messiah, pero hanggang ngayon ay sila pa rin ay great nation. Gayon may ang kanyang kapatid na bata, yung church ngayon ay magiging lalong dakila kaysa kanya. Bakit nagiging dakila kaysa Israel, kay mga Hudyo kayo? Bakit? Ang mga Hudyo ay celebrate sa millennium, ikaw ay reyna. Diba? So magiging lalong dakila kaysa kanya. So mas malaking dakila ka daw sa mga Hudyo. At ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa. So naging makapal na bansa ang Israel ngayon. Sila na blessed, pero na-reject nila yung pagkapanganay, birthright. Hindi nagulat si Jacob kasi inagaw niya yung birthright kaysa kanyang kapatid, kay Esau. Kaya okay lang yan. So nakita niya yung revelation. Di ba? Sabi niya, talastas ko anak. Kahit na na-bless ko yung isa, yung panganay, yun ang ginawa niya sa kanyang kapatid na si Esau nung inagaw niya yung birthright. Di ba? So, ibig sabihin, napunta sa atin yung blessing. Naiwan yung older. Under the law pa rin sila. Okay? So, sa Romans, okay, 11:26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng susulat. Though sila ay hindi nagkaroon ng blessings ng birthright, sila rin ay maliligtas. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Ang Sion, I believe, it's right. So magbubuhat sa kanila yung kaligtasan. Bakit? Yung word na reject nila ay tinakap mo at ibabalik din sa kanila yung kaligtasan. Which is the word of God. Word lang ang magliligtas sa kanila. So there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. So yung tinanggap nating message, mga kapatid, ito'y magpapaliwanag sa mga Israelita. At sila rin naman ay maliligtas. Sa 27, For this is my commandment, covenant unto them, when I shall take away their sins, yung unbelief nila. As concerning the gospel, okay, tungkol sa gospel na nireject nila, they are enemies for your sakes. See? Sila naging kaaway ng Diyos dahil sa, sabi niya, Ebanghelyo. Yung gospel na tinanggap natin ay mga kaaway sila dahil sa inyo, dapat tungkol sa pagkahirap
ay may mga pinakaibig sila dahil sa mga magulang. Iniibig din naman sila ng Panginoon. Amen. Hindi rin sila mawalan ng kaligtasan. Kasi yung word na tinanggap natin, ibabalik din sa kanila, makakaroon sila ng revelation. Amen. Yung message na tinanggap mo, yun din ang tatanggapin nila. Sapagkat si Barnabas, pupunta siya na doon sa Israel. Nagpunta na siya, nasa Cairo na siya. Sabi ng tinig sa kanya, huwag mo munang gawin yan. Hindi pa time. Huwag muna, huwag muna. Bakit? Ginawa niya ba? Hindi. The message and the messenger are one. Ang pupunta sa kanila, yung message, hindi na siya. Wala na siya. Okay? So yung gospel, naging enemy sila. Kumbaga, pinabayaan sila ng Diyos na magkalat sa buong lupa. Pinabayaan silang mamatay, papatay ni Hitler. Amen? Upang tayo'y maligtas din. Amen? Sila naging enemies ng Diyos. Okay, 29. For the gift in calling of God are without repentance. 30. For as ye in the times past have not believed God. Dati ka, hindi ka naniniwala sa Diyos. Sapagkat kung paano kayo'y ng nakaraang panahon ay mga masuwain sa Diyos. Datapwat ngayon kayo'y nangagkamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. Amen. Ikaw ay palasaway din naman. Pero nagkaroon ka ng habag dahil sa kanilang pagsuway. Nung nireject nila ang Panginoon, ay ikaw ay naging mabuti. Amen? Dahil sumuway sila, sila'y binulag ng ating Panginoon. Okay. Next slide. Meron mang quote dyan. O, yan. Parang mali na naman yata yung quote dyan, ha? I've always had a feeling for the Jewish people. Perhaps there's none here. But this morning, I have a feeling for them. Always have. So gusto ni Barnabas pumunta sa Israel. Kasi may sign siya, meron siyang gift. Kapag nakita ng Israel na meron siya, pag kumbaga may pinagaling siyang bulag, magko-convert yung buong Israel. Kasi ang Israel nakatingin sa sign. And believe that someday the Gentile church will take the message. Okay? To the Jews. Tignan nyo? Someday, yung message na tinanggap mo ay pupunta sa Hudyo. As the Jew, give it to the Gentile. Okay. Nung si Naomi ay nag-backslide sa Bethlehem, pumunta ng Moab, backslide siya, nabulag siya. Nagpunta sa Moab, ibinigay si Boaz, ibinigay yung word kay Ruth. At nung nanganak si Ruth, binigay sa kanya yung anak niya kay Naomi. Okay. Binigay sa atin ng Gentile, ng Jew, and then sa Gentile yung message. Pero one day, sabi niya, I believe that someday the Gentiles will take the message to the Jew. Isang araw, bibalik mo rin yung message sa kanila. Yung tinanggap mong message. Yung message na tinanggap natin. At ito yung magkukonvert sa kanila. Magkakaroon sila ng revelation. Sasabihin nila, si Jesus pala. Yung ating pinako. Pero mabago mangyari yan, wala ka na dito sa lupa. Amen. Kasi nung naibalik ni Ruth yung anak niya kay Obed, kay Naomi, si Obed, tuwang-tuwa si Naomi, siya na-bless. Hindi na nakita ang pangalan ni Ruth. Amen. Bumalik na sa Israel ang biyaya. So the word is the mercy. Okay? Saan na ba? I believe that with all my heart, and then when that goes back to the Jew in full, you watch, the Gentile door will close then. Wala nang maliligtas na hintil. Kaya magkakaroon ng great revelation, and it will be the Jew, so now is the time
I'm so glad to be in right now on the inside. Salamat sa Panginoon, nasa loob na tayo. Amen. Wala ka lang kaba. Nasa loob ka na ng message. Yung message na tinanggap mo, yun ibabalik mo sa sila at sila ay tatanggap mamaya. Amen? Okay. So, may mga gera sa Russia ngayon, di ba? Papasok ang Russia sa Israel. Amen? So, ibinigay sa atin from Genesis to Revelation yung Word. Hindi na tinanggap yung New Testament. Binigay sa atin ng Hudyo yung Word. Closed book, sarado pa. Kasi binuksan yung selyo, yung Word, 1963, sarado. Sarado. Hindi mo mabasa, hindi mo alam. Binabasa mo pero hindi mo maintindihan. Nung ibinigay ni Naomi si Boaz, wala pa siyang anak. Sarado pa yung womb niya. Pero nung ibinigay na ni Naomi, ni Ruth, yung kanyang anak, bukas na, nakita niya yung bata. Kaya yung pag ibalik mo yung message sa Hudyo ngayon, bukas na, open seals. Opening of the seals. Kung hindi sarado ang aklat, kundi nabuksan yung selyo, yun ang ibibigay natin sa mga Hudyo. Shall we say praise the Lord? Amen? Next slide. Now, remember. Okay, mali na naman to. Now, remember, and I told you, you'd bring back this great trumpet. He said, what would he do over here in Isaiah? He said, the great trumpet would sound the great trumpet. Not trumpets. Now, feast of the trumpets. There is two of them, Moses and Elijah. So, mamaya, Moses and Elijah doon sa Israel, di ba? Mga ngaral. Yung two olive tree, mga si Moses and Elijah, ano ipapangaral nila? Yung message. And to call the trumpet, but under the great trumpet, the coming of the Lord, to announce Joseph returning, see? So yung returning ni Joseph, magpapakilala na si Joseph sa kanila. Kailan yan? Yung blowing ng trumpet. Ano yung trumpet? Sa kanila trumpet, sa atin, seals. Yung seals na tinanggap natin, nung binalik sa kanila, naging trumpet. At ito yung magtataw sa kanila. Amen? Ang trumpet ay gathering. Saan? Sa Feast of Atonement. Okay. The great trumpet, the coming of the Lord to announce Joseph's return. Amen. See, that all nations will assemble at Jerusalem. Amen. So mag-assemble sila sa Jerusalem. Next. We find that in the book of Isaiah. I just gave it to you a while ago. So bisa ni Isaiah 18:1 hanggang 3 in Isaiah 12:7 verse 12. Di natin bukan yan. It's where he sounds that trumpet. All of the nations will recognize Israel in her homeland, God with her. So maliligtas din sila. Amen? Sapagat God with her. Amen? So napakabuti ng Panginoon. Amen? Mayroong siyang nagpaigsa ng kanyang salita. Nakikita mo yung time mo ngayon. Amen? Yung tinanggap mong message, ito yung ibabalik mo rin sa kanila at ito yung magiging trumpet sa kanila. Sa ating seals, sa kanila, trumpet. Okay. So, magkakaroon ng gathering. Okay. Next. Slide. 33, yan. You see, the book actually was planned and written before the foundation of the world. This book, the Bible, was really written before the foundation of the world. Itong akla na to, marami nagsulat. Buhay ang nakataya. From Genesis to Revelation, buhay. Ang maraming namatay. Pero andito pa rin. Heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Amen.
written before the foundation of the world, in Christ being the Lamb was slain before the foundation of the world. The members of his bride, their names were put in the Lamb's book of life before the foundation of the world. But it's been sealed up, and now it's being revealed, whose names were in there all about it. In what a great thing. So yung book daw, yung Lamb's Book of Life, ang nakalagay doon ay mga pangalan. Names are revealing, so nare-reveal yung mga pangalan. Habang nagbabasa ka, habang nakikinig ka ng word, may revealing ng pangalan. Amen. So, dapat makita mo ang pangalan mo. Okay? Sa word, sa scripture, o sa message. Okay, next slide. Okay, Galatians. Now, bago tayo pumunta yan, sabi ng scripture, as John, yan ang message, as John the Baptist sent to forerun the first coming of Christ, sabi ng anghel sa kanya, your message will forerun the second coming of Christ. Amen? So, hindi sinabing si William Branham, your message will forerun the second coming of Christ. So, message and messenger are one and the same. Amen? So, kahit hindi ka makapunta, okay? Na kahit hindi makapunta si William Branham sa Israel, eh makukonvert sila. Kasi yung message ang pupunta doon. At makakilala nila si Jesus Christ bilang isang Messiah. Amen? Now, si Joseph meron siyang asawa si Asinat, a Gentile woman. Amen. Ito ibinigay sa kanya ng Paraon. Next slide. Genesis 41. Okay, 42. And Pharaoh took off his ring. Okay, basahin ko sa English. From his hand, si Paraon na kinuha yung kanyang singsing at ibinigay kay Joseph's hand. And arrayed him in vestures of fine linen and put gold chain about his neck. So merong authority si Joseph. Siya may authority. Every knee shall bow that Jesus Christ is Lord. Okay. 43, and he made him to ride in the second chariot, so siya pangalawa sa Paraon, which he had, and they cried before him, amen, bow the knee, and he made him the ruler of the land of Egypt. So lahat ay luluhod sa kanya. Amen? Lahat ay luluhod. Amen? At inilala siya sa napuno sa buong lupain ng Ehipto. So kapag dumaan si Joseph, lahat sila ay luluhod. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Amen. Okay, 44. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako si Paraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinuman tao sa ng kanyang kamay o ang kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. 45. And Pharaoh called Joseph's name, at pinangalanan ni Paraon si Jose na Sapnat Paneah. So pinalitan ang kanyang pangalan. Hindi Jehovah. Palitan natin ang pangalan. Call him Jesus Christ. Kaya sila nireject ng Israelita, pinalitan ang pangalan ni Jehovah, naging Jesus Christ. Okay? Sapnat Paneah. At ibinigay na asawa sa kanya si Asinat. Ito'y Gentile. Si Jesus, meron siyang asawa, the Gentile nation, the Gentile church. Nanak ni Potifera,
na saserdote at Saon at lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. So pinalitan ang kanyang pangalan. Search ko yung Sapnat Paneah, ito'y unknown name. Hindi alam ang pangalan niya. Kasi hindi alam ng mga Israelita ang pangalan ni Sapnat Paneah. Ang alam nila, Joseph. Okay? So unknown name, at ang ibig sabihin ng Sapnat Paneah, yung iba, revealer of secrets. At yung iba, translate, God speaks, He lives. Pero yung iba, ito'y unknown name, Sapnat Paneah. Kaya unknown name sa mga Israel ang pangalan ng Diyos. Pero si Asenat, na asawa niya, kilala niya si Joseph at si Sapnat Paneah. Kilala mo si Jesus kung sino siya. Jehovah of Old Testament is Jesus in New Testament. Ang alam nilang ng Israel, Jehovah lang sa Old Testament. Pero hindi nila kilala si Sapnat Paneah. Okay? 16. Next. 16. And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, basahin ko sa Tagalog, at nang makita ni Jose, si Benjamin, ito kapatid niya sa ina eh. Si Benjamin, dalawa lang sila. Kay Rachel. Ang type ng Benjamin ay 144,000. Nung nakita niya yung 144,000, iba yung pakiramdam niya. Amen? With them, he said, at sinabi niya, sa katiwala, yung steward ni Joseph. Meron siyang steward na pinagkakatiwalaan ng kanyang bahay. May katiwala siya sa kanyang bahay. Yung bahay ni Jesus, mayroong katiwala. At yung katiwala na yan, kilalang kilala si Jesus, kilalang kilala si Asenat. Dalhin mo ang mga lalaking iyan sa bahay at magpatay ka ng mga hayop at ihanda mo sapagkat ang mga lalaking yan ay haling kasalo ko. So dumating yung mga kapatid ni Joseph. Nagutom yan eh. Bukasin ng pagkain. Anong dumating sila kay Joseph, sabi niya sa kanyang steward, sa kanyang katiwala, dalhin mo sila sa aking bahay. Iuwi mo sila. Nasaan sa anong bahay niya? Andun si Asenat, ang mga anak niya. Ibig sabihin, kilala ng steward na yan ang pagkatao ni Joseph at ang kanyang asawa. Kilala niya ang pangalan ni Asenat at si Joseph. Isa lang. Kilala mo si Jehovah at si Jesus ay isa lang. So magkati ka ng pagkain, pakainin mo sila. Amen? So, yung steward na yan, siya ang nagpapakain kay Asenat. Siya nag-aalaga sa mga anak niya. Siya'y katiwala sa buong bahay ni Joseph. Kaya sabi, dalhin mo nga sila doon sa bahay. Siya pinagkakatiwalaan. Amen? Salamat sa Panginoon. Meron tayong katiwala ng Diyos. Walang iba, kundi ang message of the hour. Walang iba, kundi ang prophet. And the man, yung katiwala, 17, at ginawa ng lalaki ang ayon sa inutos sa kanya ni Jose. At dinala ng katiwala ang mga lalaking yaon sa bahay ni Jose. Hali kayo, 144,000. Israel, hali kayo dito. Ipapakilala ko kayo kay Joseph. Kaya gustong pumunta ni William Branham sa Israel, pero hindi muna. Hindi pa time. And then, the men were afraid. Natatakot yung mga lalaki, yung mga kapatid ni Joseph, sapagkat sila dinala sa bahay ni Jose. Baka patayin tayo ni Jose. Kasi nung unang pumunta sila, naglagay sila ng mga pagkain, ng mga isang sako, ibinalik yung mga bayad nila.
isinuksok ng katiwala ni Joseph. Ilagay mo, ibalik mo sa kanila. Ano ng pagbuhat nila sa bahay, nakita nila yung pambayad nila, andun pala. Kaya baka alam niya yung yung bayad natin, nadala natin. Kaya sabi ni Jacob, magdala kayo ng pambayad, ibalik niyo yung pera na yan at magdala kayo ng pambayad. Kaya nung dinala sila sa bahay ni Jose, baka papatayin tayo nito. May kasalanan tayo. Okay. Kanilang sinabi, dahil sa laping isinauli sa ating mga bayong ng una, ay dinala tayo rito. Baka yung dinala natin mga pera. Kaya dinala tayo dito, baka isalvage tayo ni Jose. Hindi Jose pala. Sapnat Paneah. Hindi tinawag na Joseph. Kasi pag Joseph, kilala na siya. Baka papatay tayo ni Sapnat Paneah. Okay. Upang hanapan tayo ng dahilan at tayo'y ibagsak niya at tayo'y ariin niyang mga alipin at pati ang ating mga asno. Natatakot sila. Baka maging alipin sila. 19. At sila'y nagsilapit sa katiwala sa bahay ni Jose. Lumapit sila sa steward of Joseph's house. So meron siyang steward of Joseph's house. Iti katiwala ng bahay ni Jose. Merong katiwala sa bahay ni Jesus, William Branham. The message of the hour. At kinausap nila sa pintuan ng bahay. At sinabi nila, "O Panginoon ko, tunay na kami ay bumaba ng una nang bumili ng pagkain." Bumili kayo ng pagkain. At nangyari nang dumating kami sa tuluyan, na binuksan namin ang aming mga bayong at narito ang salapi ng bawat isa sa amin ay nasa labi ng kanya-kanyang bayong. Ang salapi namin ay tunay na timbang at aming muling dinala sa aming kamay. So dala namin yung mga bayad namin na yan. Babalik namin sa'yo. In the other money we have brought down in our hands to buy food. So meron pa kaming dalang pera. Bukod doon sa naibalik na pera na ibinalik ng steward, binalik pa rin lahat. Okay? We cannot tell who put our money in our sacks. Hindi namin alam kung sino naglagay sa yung pera sa sako namin. Hindi nila alam, walang nakakalam bakit nagkaroon. And he said, sabi ng steward sa 23, and he said, "Peace be unto you." Peace be to you. Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kapag may visitation, laging sinasabi, fear not. Di ba? Kapag dumating ang prophet, sabi niya, fear not. Huwag kang matakot. Fear not. Your God the God of your father had given you treasures in your sacks. Ang Diyos ang naglagay ng kayamanan sa iyong mga sako. I had your money. Nasa akin yung pera nyo. Nasa katiwala. And he brought Simeon out of them. At binilig si Simeon sa kanila. Kasi naiwan si Simeon. Nagpaiwan siya kasi gustong kunin si Benjamin. Nagpaiwan siya, magpapaiwan ako at kunin niyo si Benjamin. At binigay niya si Simeon. Kilalang kilala ng katiwala na yan ang pangalan ng bawat isa. Nireveal sa kanya ang mga pangalan. Amen? Okay, sa 24. And the man brought the men into Joseph's house and gave them water. Binigyan sila ng mga tubig and they washed their feet and he gave their ashes provender. So yung katiwala na yan, sa bahay ni Jose, nambigay siya ng tubig upang panglinis ng paa. Ibig sabihin, yung word na tinanggap mo na naglinis sa'yo, ito rin ang maglilinis sa kanila mamaya. Yan o, yung mga Israel yan, no?
sila binigyan ng tubig at nangagbugas ng kanilang mga paa at binigyan ng pagkain ng kanilang mga asno. Ibig sabihin, ito ang magpapakilala kay Jose. Yung message ang magpapakilala kay Israel ang pangalan ni Joseph. So si Jesus, meron din siyang steward na nag-aalaga sa kanyang nobya. Ang katiwala ni Jose ay ito yung nagpapakain kay Asina sa kanyang mga anak. At yung message naman ang nagpapakain sa atin bilang bride ni Jesus. Amen? 45 verse 1. Nang magkagayoy ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat, na nakatayo sa siping niya at sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap." At walang taong tumayo na kasama niya, samantalang si Jose ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid. Ito'y time na magpapakilala si Jesus sa mga Israelita. Kailan? Lumabas na sila lahat. Wala na si Asinat, nasa bahay na. Pati yung katiwala, wala na. Bakit? Yung message, ang katiwala ang nagpakilala kay Joseph. Kilala ng katiwala kung sino sila, ang pangalan nila kung sinong panganay hanggang bunso. Okay? So, nawala si Asinat dyan kasi na-rapture na siya. Wala na rin yung katiwala. Magpapakilala na siya sa kanyang mga kapatid. At sabi niya, "I am Joseph, thy brother, na ibininta niyo sa mga Ehipto. Ako si Jesus. Hindi ako si Sapnat Paneah. Pero ako si Joseph." Ang kilala nila si Sapnat Paneah. Amen? Pero sabi niya, "Ako si Jose na ipinako nyo." Ako si Jesus na ipinako nyo. Sapagkat ang kilala nila si Joseph na Sapnat Paneah. Pero nag-reveal na siya mga kapatid. Sinabi niya ang kanyang pangalan, "I am Joseph, thy brother, which you have sold to the Egyptians." Amen? Nabilinta niyo sa mga hintil. Okay, so ang salita ni Joseph, Egyptian. Kaya hindi siya maunawahan. Amen? At ako ang Messiah na ipinako nyo. Amen? God opened their eyes at nakita nila. Sabi nila, "Saan mo nakita yung sugat mo sa kamay?" Sabi ng Panginoon, "In the house of my friends." Ipinako siya ng kanyang mga kaibigan. Ipinako siya. Amen? Dahil sa isang Asinat na kagaya mo. Amen. Shall we clap our hands to the Lord? Amen. Amen. So, yung seal sa atin na nabuksan, ito'y trumpet sa kanila. Amen? Yung message na tinanggap natin, hindi mapupunta sa kanila, bukas na, hindi sarado. Bukas na. Open yun na yung seals. Okay? Nung binigay si Naomi, ulitin ko, nung binigay ni Naomi si Boaz, wala pa, hindi pa siya buntis, wala pang makita, bindi, wala pang bunga. Pero nung ibinigay na sa Israel, may bunga na. Ibig sabihin, nung binigay sa Israelita, sa Udyo, ang gospel, bukas na, hindi na sarado. Hindi tatanggapin nila mamaya. Dahil tayo tumayo, sa Lord. Anong mga dyan? You deserve the glory. Amen. Shall we say praise the Lord? I believe na meron tayong natutunan kahit konti. I believe na bawat verse na nabuksan ay magbibigay ng buhay sa atin.
like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Isa pa. To the glory and the honor, we lift our hands to worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands to worship as we praise your holy name. You are great, miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great, you miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. Sayang papuri. Sayang papuri. Karangalan. Ipataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y ilalakilay. Sa'yo ang papuri. Ipataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y ilalakilay. Pangyarihan ka, taas-taas ang Diyos. We worship you. Magpapantay sa'yo, dakila ka, makapangyarihan ka, taas-taas ang Diyos. Walang pantay sa'yo. Sa'yo ang papuri, karangalan. Ipataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y ilalakilay. Sa'yo ang papuri at karangalan. Ipataas ang kamay sa pagsamba. Ngalan mo'y ilalakilay. Dakila ka, makapangyarihan ka, taas-taas ang Diyos. Walang papantay sa'yo, dakila ka, makapangyarihan ka, taas-taas ang Diyos. Walang papantay sa'yo. Amen. Praise the Lord. Dapat siyang purihin sa hapong ito. Amen. Napakabuti niya. Siya ay nagbukas ng kanyang salita. Amen. So walang pagtatagal po tayo. Kunin natin ang ating love offering. Amen. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me.
Brother Alab na mag-pray sa ating love offering at ang ating pag-uwi. Brother Alab, God bless you. Amen. Tuloy mo ko mga kapatid. Manalangin. Dear Lord, at ina namin Ama, Panginoon Lord, sa akin po, Panginoon. Maging nagpapasalamat, Lord, sa bawat biyaya, Panginoon Lord, sa bawat salitang binuksan ni Lord sa manalangin na Lord God. Yes. Sabi nga, Panginoon Lord, ang biyaya, Panginoon, na nasa aming panahon, Lord God. Hindi mo kami nabuhay, Lord, dun sa mga nakaraang mga dispensations, Lord God. Yes. We are so blessed, Panginoon, that we are here, Lord, sa age, Panginoon, grace, Panginoon, Lord. Panginoon, Lord, ang bawat salitang narinig, Lord, ang bawat kapatiran, Panginoon, ay aming pumadala, Lord God. Pagpipit namin, Lord, sa pang-araw-araw namin, kailangan, Lord, ang aming source ng kaligtasan, Lord. Yes. Tingnan ko, Panginoon, Lord, na without you, Lord God, without your word, Lord, sigurado na sa kapamamakan, Lord, ng bawat isa. Nagagalaw, Panginoon, Lord God, punya mga puso namin, Lord, may po nakapakainin, Panginoon, mga salita, Lord God. Yes. Papatibay lalo, Panginoon, namin po para ng paralasya. Lord, sa mga naliko po sa lamin, Lord God, ano po po din ang bless, Lord, sa mga kamay, Lord, na po, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, Lord, ang aming pong source of income, Lord, patuloy po patuloy na bless ito, Lord God, patuloy po, Lord God, na nasa bunga ka, Panginoon, Lord, lalo may balik namin, Lord, ang loob niyo, Lord, sa inyo mga may Panginoon, mga bagay na bless. Madami sa inyo mga Panginoon. At sa ano po, pag sinasangkang hiwalay, Lord God, langin po namin, Panginoon, ang traveling grace, Lord, sa bawat sa Panginoon. Sa panahon magulan, Lord, sa mga bagay, Panginoon, na hindi namin magdawaan, Lord, kaya naman kuman, Panginoon, Lord, kayo nandyan, Lord, sa ilang kami, Lord, sa mga sosyal, Panginoon, ang kaligtasan, Lord, ay alam po namin, kayo po magbigay, Lord, sa mga sa Lord God, kami nagpapasalamat sa inyo. Sinataas po namin yung putakilang pangalan for Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. Let's talk about Jesus. Amen. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme through all eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the Lord of world who reigns, the power and majesty of such a wondrous name. The King of Bethlehem, the bright and morning star. Let's sing His praises near and far. Let's talk about Jesus, the bread of life, the Savior of the world, the Lamb of Galilee, the prophet, priest, and king, the mighty God is He, the Well of living water free. Let's talk about Jesus, the Prince of Peace, the great physician, the